Kailangan natin i-correcto itong ipapakita ko sa inyong clip na overacting. OA na OA ang datingan ng taong ito. Kailangan natin i-correct dahil yung Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela, ang napakonstruct po niyan si Pinoy. Hindi po si Duterte. Kita nyo na? Oo, si Pinoy pala eh. At kayo overacting kayo. Yan, na nag-loan pala ng 174 point something billion para sa isang project. Nakita nyo ng mga magikero. No. Tapos BBM forever pa rin. Hindot nyo. Mga fans ni Bangag, ba't tameme kayo? Ba't wala kayong ingay ngayon? Ba't hindi kayo nag-iingay about sa oral arguments doon na ginawa sa Supreme Court? Particularly doon sa PhilHealth budget. Ba't tameme kayo? Ano naman ang sasabihin nyo? Sasabihin nyo na naman na makadidilis ang mga Supreme Court Justices. Ganon. Tapos ang lakas-lakas pa ng loob nyo magsabi, BBM forever? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At hindi lang bell i-bell all nyo po para everyday kayo makakatanggap ng notification o every time na meron tayong nilalabas na video. Santa Maria Bridge, anak ng tipaklong, bumagsak. Sino ang sisisihin? Nung inauguration, kiniklaim nyo, kayo nagpagawa niyan. Ang yayabang nyo eh. Di ba? Sabi ng mga bulager nyo, kay BBM yan, di sa inyo. Ngayon, bumagsak, ituturo nyo sa mga Duterte. Ano nangyari? Ang gagaling nyo. Yung mga bulager nyo, sabihin nyo na naman kay Duterte yan. Andun yung yabang, nag-inaugurate sila. Inangkin nila. Ano nangyari? Nako po, ito na. At nagsalita na ho, wala naman palang kulay pulang pasusuotin. Dahil hindi pwedeng pasuotin. Dahil walang pulis sa Pasay. Na pwedeng sumama sa rally. Yan ang sabi ni Kuya Jason sa. At ang palasyo, sabi to, ex-palace official may babala sa pananahimik ngayon ng mga Pilipino sa impeachment versus BP Sara. Abangan natin yan. At si Atty. Topacio, pinaalahanan, yung mga walang alam na mga bakulaw, manahimik na lang kayo. Wala kayong alam. Mamaya abangan natin sa dulo ng ating video. Pasok na natin ito. Santa Maria Bridge. Ano nangyari? Pero siyempre, bago natin umpisa nating talakayan at reaksyon, likes and share. Samahan mo na subscribe, bell all mo para nakakatanggap ka ng notification. Eto na. Bumagsak ang bagong gawang Santa Maria Bridge sa Santa Maria Isabela ngayong Huwebes, February 27, ayon sa post ng Cagayan Provincial Information Office sa Facebook. Ayon dito, 2 buwan pa lamang nang matapos ang konstruksyon ng tulay, ang mga kakamping at loyalista abay isinisisi ang pagbagsak ng tulay kay dating Pangulong Duterte. For your information, heto ang katibayan kaninong administrasyon nito ngayon. Eto na. Lakihan natin Ngayon, isisisi nyo sa mga Duterte. Name of project, 23B0004001 ensure safe and reliable national road system bridge program. Retrofitting, strengthening Cabagan Santa Maria Bridge along Cabagan Santa Maria Road. Location, Cabagan Isabela. Name of contractor, RD Entrepreneur Junior Construction. Kanino kaya ito? Ang tanong, kanino kaya ito? Date started May 26, 2023. Sinanungkulan dyan. Kaninong panahon yan? Contract completed date. Construct cost. Biruin nyo, 274 billion 806,456,000. Ang laki, di ba?
Million ba yan o billion? Hindi kasi ako, wala kasi akong perang ganyan, kaya hindi ko alam yung mga presyong ganyan eh. Implementing Office DPW's Regional Office 02, Source of Fund, Department of Public Works and Highway. Eto na! Kay Tatay Digong ba yan? Kailan nasimulan? Date started May 26, 2023. Sino ang namumuno ng ganyang petsa? Tapos isisisi nyo kay Tatay Digong, wow, ang galing nyo. May masabi lang kayo. Kahit ang tao nasa Davao pagbibintahan nyo, project daw ni Tatay Digong. Tuloy. Yun, nagkakahalaga ng mahigit 274 million pesos million pala. ang contract cost. Date started ay May 26, 2023 pa. So sino dapat ang sisihin? Kaya't ang DPWH Regional Office No. 2 nagbigay na ng kanilang statement. On February 27, 2025, around 8 p.m., the third span from Cabagan side with a length of 60 meter of the Arc Bridge of Cabagan Santa Maria Bridge along Cabagan Santa Maria Road, Isabela, collapsed when a dump truck carrying boulders with a calculated approximate gross vehicle weight GVW of around 102 tons passed on it. Yon, baka naman overloaded si dump truck. Ang problema, dapat meron dyan nakalagay na mga weight capacity lang bago ka dumaan. Siguro, ito si dump truck. Bakit isisisi nyo si Tatay Digong? Sisihin nyo yung dump truck. At siyempre, yung kalidad ng gawa. Sino ba ang kontraktor? Yan ang mga dapat sisihin. Pero babanggitin nyo yung pangalan ni Tatay Digong, hindi naman panunungkulan ng Tatay Digong yan. Nagkakamali kayo ng mga sinasabi, mga iho, mga iha. Huwag kayong ganyan At yung mga bulager, yung mga mahilig Akala mo magagaling ewan ko sa inyo. Kwento nyo sa pagong, baka maniwala pa sa inyo. The construction of the bridge started on November 2014 and was completed on February 1, 2025 with a total cost of 1,225,537,087 pesos and 92 centavos. Bridge and approaches. The total length of the bridge is 990 meters, consisting of the 12-arch bridge with a span of 60 meters and 9 spans of pre-stressed concrete girder, type 4B, and the total length of approaches is 664.10 meters. The contractor of the bridge is RD Interior Junior Construction. Further analysis on the cause of failure is still ongoing, and the DPWH Region 2 has requested experts from the Bureau of Design and Bureau of Construction in the central office to conduct further evaluation and assessment. Matapos ang insidenteng ito, abay ang mga realista sa Duterte agad ang sisi. Di ba? One of the project of Duterte's build, the Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela collapsed tonight. This is the one of Digong legacy. Ang galing mo. Kung sino ka man nag-post ka. Pangalan na to, Benji hindi natin mabasa yung isa. Alamin mo muna istorya ka, Benji. Baka hindi mo alam. Anong petsa yan? Ang sabi ni Benji Contreras. Contreras. The projects of the 30s build. This is one of Digong's legacies of corruption. Naku, manang Benji. Kay Noynoy Aquino pa yung project na yan. Kitang-kita nyo naman sa proyekto na ito. Komento ni Ate Joey de Vivre. Manong Benji Contreras Jr., anong nangyari sa mahigit 274 million na pang-retrofit at strengthened ng Cabagan Santa Maria Bridge na kinuha mula sa 2023 national budget? Kung gumastos ng 100 milyon to ensure safe and reliable national road, pero ending nasira. Anong tawag doon? Huwag tanga. Tanda mo na At dahil sa kabubuhan ng mga loyalista na ito na sinisisi ang dating Pangulong Duterte sa pagbagsak ng Santa Maria Bridge sa Isabela.
isinampal ni Madarahug ang mga impormasyon Yan. kung sino ba talaga dapat ang sisihin sa pagbagsak ng tulay na ito. Ang ending, loyalista talaga ang bobo. Panoorin natin ang buong video. Kailangan natin i-correcto itong ipapakita ko sa inyong clip na overacting. OA na OA ang datingan ng taong ito. Kailangan natin i-correct dahil yung Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela, ang napakonstruct po niyan si Pinoy. Hindi po si Duterte. Kita nyo na? Oo, si Pinoy pala eh. At kayo overacting kayo, Kaumanong Benji. Oo, hindi namin kilala kung anong tunay mong kulay. Baka nagpapanggap ka lang at nagbabalat kayo. Isa sa kakalahi ng mga Bakulaw at Dorobo. Para siraan mo na naman ng mga Duterte. Eto ka Duterte. Kiniklaim ng taong to na si Duterte ang nagpa-construct. Tapos meron pang, what the heck? Panoorin nyo. Yeah. Para matawa kayo. Santa Maria Cabagan Bridge collapse 4 months after being open to vehicles since October 2024. Opo, yung pinagawa po ni Duterte. Wala ka lang, kuya. Nakakaawa ka. Oo, walang sustansya yung mga paratang mo. Mag-research din kasi. Nagmumukhang eng-eng sa mga sinasabi mo eh. Oo, pasalamat ka. Naku, pag napanood ka pa ng ibang vlogger, baka mamaya. Alam mo yung, minsan kasi, mahirap lang talaga magsalita, pero yung alam mo yun, mamumura ka talaga. Nakakahiya ka. Diba? Ibabato mo sa mga, mga manunood mo na mga immature din ang pag-iisip, ngayon, eto pala, panahon pa pala ni Pino yung proyektyon na yan. Naisa katuparan lang, nung pumupo si etong sino to, yung boss mo. Ngayon, eto na. Sino sisisihin dyan? Sisihin nyo yung kontraktor. Sinisi mo kagad si Tatay Digong. Grabe ka naman, kuya. Bigla pong nag-collapse ng tinaanan ng 10-wheeler na truck. What the heck? 639 million project. Kita mo, napakaingin ka talaga. Tingnan mo yung root cause. Anong sabi doon? Di ba? Dapat kung ano lang yung nararapat na way ng mga sasakyan, ng mga timbang na sasakyan, yun lang dapat. May laman dump truck may laman. Siyempre, overloaded na. Hindi naman siguro magaling yung kontraktor. Yan, kumulaps. Ang problem nito, ito. Ang problem nito, ito. Sayang na naman ang pera. Sayang ang kaban. Di ba? Di sana inayos na lang at nagkaroon ng mga precaution. Nagkaroon sila ng mga, hindi naman preventive measure. Nagkaroon sila ng mga signages na, ito lang yung pwedeng dumaan dito. Ganoon. Hindi. Wala Dire-diretso ang mga sasakyan, wala nagbabantay, ubos na naman. So, reconstruction, renovation, pondo na naman yan. Di ba? Eto, mapunta tayo dito kay Atty. Topacio. Nanggigigil na rin yung mga iba natin kasama, kaibigan, dahil yung mga nagmamagaling sa kamera, may mga banat. Ay mga banat nila, wala namang siglat, walang sustansya. Kaya nakatikim sila dito kay Atty. Topacio. Attorney, banatan mo birahin mo itong mga dorobo ng bayan. Alam mo, dapat tumahimik na itong mga yung ilang miyembro lang naman ng House of Representatives natin na dakdak tungkol doon sa mga pending cases ni VP Sara at saka nitong si Congressman Ungab at Atty. Vic Rodriguez. Lalo na kung public, magte-press con ka, magsasalita ka sa publiko, etc. Sinabi na, diversionary lang yan. Nasasabihin nila, hindi na ako magpapangalan Opo. Ang dami ninyo Kung baga sa kwan, you know who you are. Alam nyo kung sino kayo. Tama. Wala naman no blank. Frivolous lang daw ito, walang basihan. Ang nakakalungkot, yung iba sa kanila ay miyembro pa ng Philippine Bar who should know better. Dapat alam nila yung sub-judice rule. Kaya yung mga kongresista dyan, yung mga members of the House, tumahimik kayo. Yung mga hindi abogado, baka hindi nila alam yung sub-judice rule, magtanong muna kayo sa mga abogado. Tama. Yan, nagsalita kayo na nagsalita. Yung mga abogado naman, abogado kayo, napag-aralan nyo yan. Di ba? Unless absent kayo. Diba? Unless nagsabong kayo. O pumunta kayong eskolta.
noong time na tinuturo yan, dapat you should know better. Kahit kayo ay miyembro ng lehislatura, yung mga abogado dyan, you're still officers of the court. Miyembro pa rin kayo ng bar. Galangin nyo pa rin ang hukuman. Kaya marami na contempt dyan ng mga abogado. Teka na, bago yan ang sige issue po. mo. Sandali lang ito. Kasi napapunta na rin tayo doon sa subjudice kanina. Yung sinabi sige ko, po, hindi sige ko po. pwedeng Okay. i-discuss yung merits ng kaso sa Bulacan kasi subjudice. Opo. Alam mo, dapat tumahimik na itong mga yung ilang miyembro lang naman ng House of Representatives natin na dakdak ng dakdak tungkol doon sa mga pending cases ni VP Sara at saka nitong si Congressman Ungab at Atty. Vic Rodriguez. Kasi nagko-komento sila noong una, sinabi na ay diversionary lang yan. Nasasabihin nila, hindi na ako magpapangalan ha. Opo. Ang dami ninyo eh. Kumbaga sa kwan, you know who you are. Alam nyo kung sino kayo. Che, wala naman daw blank, frivolous lang daw ito, walang basihan. Ang nakakalungkot, yung iba sa kanila ay miyembro pa ng Philippine Bar who should know better. Dapat alam nila yung subjudice rule. O paniwanag natin sa ating mga tagapakinig kung ano yung subjudice rule. Ang subjudice, ibig sabihin po niyang subjudice under the consideration of the court. Okay. Ibig sabihin, pagka ang isang topic, ang isang usapin, ang isang kaso ay nakabinbin pa sa hukuman, hindi dapat magkomento yung mga tao. Oo, yes. Hindi pwede pag-usapan. Bakit? Unang-una, and the most important reason, lalo na kung public, mag-press con ka, magsasalita ka sa publiko, etc., mai-influensyahan. Yan ay, hindi ko sinasabing magiging matagumpay ang pag-i-influensya mo. Ngunit, ito ay isang attempt to influence yung magiging judgment ng hukuman dahil yung public opinion hinuhubog mo eh. Hindi mo dapat ini-influence yung judge one way or the other. Kaya, kita nyo, kayo, wala kayong narinig sa akin na komento rito doon sa mga pending cases. Ang komento ko rito doon sa kaso namin sa Ombudsman. Yun, hindi pa po subjudice yun. Why? Because the Ombudsman is not a court. Wala pa po sa hukuman. Pwede namin italakayan ngayon yung sinasabi namin may blank, then sinasabi namin kumuha kami ng copy ng enrolled bill, walang pirma, etc. Yun pwede yun. Pero yung nakabinbina sa Korte Suprema, hindi pwede. That constitute. Natauhan na kayo. Sa sinabi ni Atty. Pasio. Ang titigas kasi ng mga panganyo, kayo mga nandyan, mga bakulaw kayo. Huwag na kasi magsalita, panggulo lang kayo. Kata nyo, nasupalpal kayo. Dito tayo, magaling din ito eh. Lagi nilang binabatikos ito si Kuya Jay, pero si Kuya Jay Sonsa talaga nagsasabi lang talaga ito ng totoo. Kaya maganda pakinggan natin. Ano pinasusuot? Sa Davao, kulay pula. Sa Maynila, hindi nila kayang pasuotin. Dahil walang Kuya Jay, pasok. Tingnan mo na lang sa Pasay. Kapopost ko lang ngayon. Walang katao-tao. Kasi wala silang makuha pulis dito na pagsusutin ng pula. Hindi papayag siyempre yung mga Metro Manila Police. Bahalata na sila. No? Yun ang mga Ito, at saka grabe. Si mo, presidente ka. Smile ka ng smile, wala naman nakatingin sa'yo. Kaway ka ng kaway, pati pader, wala naman sasagot sa'yo. Kawawa ako eh. Tama! Ngayon ko lang nakita sa kasaysayan ng Pilipinas, may edad na ako sa inyo, ako ay magsi-70 years old na. Pero ngayon lang ako nakakita ng grabe ang galit ng tao. Tataka sila, bakit walang pumunta kanina? Nag-press con yun sila, Gutierrez tsaka si Adjung ba, kung hindi ako nagkakamali. Sabi na kapag ka dumalo, Chuck, isa-site nila yung contempt, pababa. Yan yung usapin doon sa, ang tawag dito, dito sa, yung mga pinaate na vlogger, hindi humatin. Kasi, biruin nyo Oo, kung ayaw nila, cite and contempt ka. Wala kang choice Dahil pag umaten ka, cite and contempt ka pa rin. Diba? Kita nyo, hindi umatin. Pinabigyan ng show cause order. Gigil na gigil itong mga ito itong mga nasa kamera na ito. Lalo na yung isang maliit dyan, nakala mo kung sino. Tignan natin, tuloy natin to. Anong tawag nito? Was convened on the basis of a privileged speech. It's not a pending bill that will address this problem. Ganun sila kabubo. Paglaban sa fake news. Ano po ang nakikita ninyo? Kasi sa pag-usad ng panahon,
ang impormasyon ay hindi lamang po available na sa telebisyon, sa radyo, sa mga dyaryo, sa mga tabloids. Ito ay naging bukas na sa mundo ng internet. Accessible na ito through the help sa social media. Paano kaya ito ma-regulate or maagapan, masolusyonan itong pagkalat po ng fake news na pinag-aaralan ngayon ng Kongreso, Sir Jay? Unang-una ako, sinasabi ko na nga from the very start, there is no such animal as fake news, no? Maaring merong opinion, kaiba sa iyo, maaring merong impormasyon na kulang o mali, pero walang peke. No. Peke kasi kapag inimbento. Halimbawa, sinabi ng congressman na itong 40 vlogger o social media personalities ay mga vlogger ng Pogo, ng China, etc. etc. Yan ang fake news. Kasi hindi totoo. Gawa-gawa yung story. Because they have never proven na itong mga sinasabi ng vlogger ay mga bayarang vlogger. Dahil karamihan ako, pagkakakilala ko, kilala ko halos lahat, puro mga professional yan. May doktor, dalawa ang doktor, ay tatlo, doon sa binabanggit nila, no? Tapos may mga abogado, may mga professionals, may mga editors. In other words, unang-una, hindi rin karamihan dito, hindi rin vlogger. They are a simple critic of the present dispensation, no? Ngayon, nabanggit nila na in aid of legislation daw. Maganda yan eh. Alam mo kung totoong in aid of legislation maganda. Kaya lang, wrong timing. Unang-una, ang natitirang session day sa Kongreso ay lalabing 2 araw na lang. June 2 to June 12. 10 na lang pala. June 2 to June 12. June 13, magsisinidyan na sila. In other words, magsasara na. Magpapalit na ng bumubuo ng Kongreso at ito itatawagin ng 20th Congress. In other words, kahit na ipasa pa yan ng House, which is next to impossible, wala ring mangyayari kasi hindi maipapasa eh. So kung talagang didoso sila yan, dapat inumpisahan nila 2022 para nang sa ganun makapasa. Ngayon, kasi importante yan, no? Ngayon, kanina na napakinggan ko yung mahabang talastasan doon, wala akong makitang hope, no, na makakapagpasa sila ng panukalang batas. Number one, despite the fact na meron 1 milyon bawat congressman para sa legislative research nila, wala silang alam. Karamihan sa kanila mga ignorante. No, yung mga sorry pero karamihan sa mga congressman walang alam. May chairman pa ng information technology, wala rin alam sa technology, no? So, talagang walang patutunguhan. In other words, hindi siya nangangantyaw tayo. Kasi tingnan mo ibang kanilang layunin eh. Sabi nila, in aid of legislation, kaya nila pinapatawag yung 40 social media personalities. Maganda eh, yung plano, no? Sabi nila kasi iniimbita namin kayo para makatulong sa pagbalangkas o pagpapanday ng panukalang batas. Pero tingnan mo, number one, yung invitation nila sa social media personalities bilang resource persons. Kasi mga private individuals ito. Hindi po ito taga-gobyerno. In other words, nanghingi ka ng permiso, pwede ho ba kayong pumunta sa amin para matulungan nyo kami kasi tamad kami. Hindi kami nagre-research kahit may pera kami, may panggastos kami, no? Number 2, nung hindi nagpa-unlock yung mga social media personalities, ang sabi nila, kasi nga, sabi ko nga, private sila, nagalit yung ibang congressman. To the point na nagbanta pa na kung hindi daw sila pupunta, sa citing contempt, patatanggal yung mga lisensya ng mga doktor, ng mga abogado, may papadispar. Hindi ko maintindihan mag-iimbita ka na resource person, tapos babantaan mo, no? Tapos ito nga pinakapangit doon sa lahat. Binansagan nila sa iba't ibang mga press statement nila na itong mga social media personalities ay mga bayarang vlogger. Wala naman silang pinapakitang ebidensya. Tama. Ito yung mga binayaran ng China, ng Pogo at iba pang sindikato. Yun ang fake news. So kung mayroong fake news peddler dito, yung mga congressman.
Kasi dada silang dada, wala naman silang prueba. Tama. Bukod dito, Admar, no, MJ, they violate their own house rules, no? Kasi nagpadala ng invitation. Nung hindi nakapunta yung mga inimbita nila, ang pinadala nila show cause order. Eh dapat dyan invitation, after invitation, another invitation. Pagkatapos kung talagang may violation, sabpi na, ay sumon muna. No? O yun. Eh hindi nila sinunod dyan. Isipin mo, resource person. Ang imbitasyon mo, resource person, hindi naman witness eh. Di ba? Resource person, hindi ba naman tangat kalahati, no? Ngayon, some congressman even threatens, no? Yung binabanggit ko, yung cancellation of professional, papatawag na yung PRC, paalisan ng lisensya si Loren, at saka si Dr. Ethel Pineda, etc., no? They even say, itong masama. Nung nag-serve sila ng show cause order, pinuntahan yung mga opisina, yung mga bahay, hindi man nagpakilala ang pulis o hindi nagpakilala taga-side office of the Sergeant at Arms ng House. Parang mga goons ng mga congressman, no? Sinabi, pinapunta sila ni Congressman Dan Fernandez, etc., etc. In other words, nananakot, no? In aid of legislation, mananakot ka? Tapos, grabe, no? Tapos may nag-press conference pa, mga batang, yung mga young goons sa STL, young guns. Tataka sila, bakit walang pumunta kanina? Nag-press con yun sila, Gutierrez tsaka si Adjung ba, kung hindi ako nagkakamali. Sabi na kapag ka dumalo, tsak, isa-site nila in contempt, papapabilang ko sa Quezon City Jail. Abay, sino ang tanga na pupunta roon, ano? Tama. Kaya marami ho ang nagpunta pa sa Supreme Court para maghain ng petisyon. Dito sa mga bakulaw na ito na lagi na lang panakot eh. Pero tapos na ho ang karir nila, malapit na ho magtapos. Dahil itong mga ito ay hindi na mananalo. Abangan natin ha. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo mga kasama, sa Mayo, PDP line, yung siyam, wag na ho kayo magdagdag. Wag na ho kayo magdagdag. Siyam na lang iboto nyo. At yung mga party list na nabanggit natin lagi, mamili lang kayo doon, Duterte party list, PPP party list, Panao party list, Sagi party list at kayong kay Belica. Yun lang. Wala na pong problema. Wala na tayong pag-uusapan pa. Ito ang pag-uusapan natin. Ex-Palace official. Ano meron dito? Ano yung sasabihin niya rito? Kailangan malaman din natin kung ano yung mga pahayag, bakit may babala. Sabi nila, pag hindi nakuha yung kanilang demand, yung kanilang panawagan, lalo na sa impeachment, masusundan pa ng mas malaki yung kanilang pagtitipon. Yan ang tinatawag na pag wala ka naririnig, the lull before the storm. Yes, Attorney Sal. Sabi mo doon sa panawagan nating Vice Presidente na maging matalino ang mga botante sa pagpili ngayong pong eleksyon. Tama siya doon. Ang problema lang doon, alam mo, when you call on the intelligence of the voters, you have to consider also na meron bang kakayanan ng talino. Yan ang palagi natin sinasabi. Walang problema sa mga panawagan na ganyan. Tama sinasabi ni Vice Presidente Sara na maging mapanuri, di ba? Palagi ko sinasabi rito. Hindi mo pwede mga straight voting ng kabilang partido. Kailangan, kahit na in-endorse yan, kahit love natin, di ba? Mga taga Marcos, love nila si Marcos. Kahit pa i-endorse ni Marcos yan, tingnan nyo kung karapat dapat yan o hindi. Pag din-endorse din ng ating Presidente Duterte, tingnan nyo rin kung karapat dapat. Hindi ako naniniwala sa ganun. Kailangan mapanuri ka, maging matalino ka. The only problema dyan, yun na nga yung palagi ko pong inuulit, na ang mas marami ang mga botante natin na kulang sa edukasyon. Madali sabi, kulang sa talino. Kasi nga, hindi sila nabigyan ng mga equipment, sandata para yung kanilang utak gumaling at maging mapanuri. Yan ang problema. Tapos binawasan pa yung budget, Attorney Sal, ng DepEd by the village. Wala na nga tayong mga eskwelahan. Kulang na nga. Tinanggal mo pa na pupunduan. Problema talaga. Yan ang problema natin. Kung sino ang namumuno ngayon, puro ganyan na nagiging bato ng ating mga kababayan. Kita nyo, di ba? Sinisisi lahat sa Duterte. Mga lagi nilang pinagbubuntungan si Duterte. Sila naman may problema. Yung mga pandodorobo nila. Ito nga, may sasabihin dito si Kuya Guys, nakita nyo na. Kung hindi pa inakyat sa Supreme Court
itong isyong ito, hindi pa malalaman ng taong bayan na nag-loan pala ng 174 point something billion para sa isang project. Nakita nyo ng mga magikero. No. Tapos BBM forever pa rin. Hindot nyo. Diba? Woo! BBM forever pa rin daw. Nako, survey nga tayo. Baka, hindi nalalaman ng ating kababayan ito eh. Kay Huba ay naniniwala pa rin. Dito sa sinasabi ng mga iba na, BBM forever pa rin daw. Isang bayan ng Pilipino na ang magsasabi niyan. Tuloy. Na, mga fans ni Bangag, ba't tameme kayo? Ba't wala kayong ingay ngayon? Ba't hindi kayo nag-iingay about sa oral arguments doon na ginawa sa Supreme Court? Particularly doon sa PhilHealth budget. Ba't tameme kayo? Ano naman ang sasabihin nyo? Sasabihin nyo na naman na makadidilis ang mga Supreme Court justices. Ganon. Tapos ang lakas-lakas pa ng loob nyo magsabi, BBM forever? Extend 20 years? Baka 20 grams, pwede pa. Parating pa lang tayo sa exciting part. PhilHealth pa lang yun. Wala pa yung ibang budget. Wala pa yung sa AFP modernization na kinaltasan nila. Wala pa yung mga pension na kinaltasan nila. Teacher, wala pa yung budget ng ano pang sasabihin, ng GSIS. At marami pang iba. Wala pa. Wait lang kayo. Tameme kayo, no? Tama lahat ng sinasabi. Mabubusisi yan. Simula pa lang yan. PhilHealth pa lang yan. Kaya lagi kayo antabay sa ating mga daily vlog. Hanggang sa muli. Bye-bye.